po ito. Ano naman po yung basa ninyo dito po sa naging babala ni Ombudsman Rimulya sa Kamara tungkol po doon sa paghingi nila ng SALN? Maaari bang ginawa ito para somehow ma-pressure ang mga kongresista, lalo't pinag-uusapan po ngayon dyan sa Kamara ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Hindi ko alam kung kailan nagsimula yung proseso na itinatago ang SALN ng mga mambabatas. Kasi nung ako'y miyembro ng Kongreso, pinapublish pa nga yan sa periodiko. So hindi ko alam kung ano kinatatakot ng mga politiko, ganong talaga namang ever since, no? Dahil bago ako naging kongresista, naging empleyado rin din ako sa Kamara de Representante, ever since, isinasa publiko yung mga SALN na yan. Alam mo kasi pag merong pagtatago, merong itinatago. So bakit ang gusto nila magpresenta ng SALN sa VP Sara pero sila ayaw nilang ilabas ang kanilang mga SALN, no? Dapat kung pipilitin na maglabas ng SALN sa VP Sara, lahat ng public officials ilabas at isa publiko ang kanilang mga statements of assets, liabilities, and net worth. Meron kasi pong agam-agam, ito pong sa panayam namin kagabi kay former Congressman Mike Defensor, na baka sinasadya itong naging pahayag ng ni Ombudsman Rimulya para somehow pumabor dito sa impeachment kasi napag-uusapan na yung SALN din ng mga kongresista, attorney. Well, sa akin, no, ang importante, kung gusto nila maglabas ng SALN si VP Sara, lahat sila dapat voluntaryong ilabas din. Sila nga nagsusupina pa Bakit hindi naman dapat isupina rin yung mga SALN sa mga mambabatas? Siguro ang iniisip ni Mike Defensor para ma-justify yung pagsupina ng SALN ni Inday Sara. Pero ang pagtutol naman natin dyan sa pagsupina sa SALN ni Inday Sara, kasi nga nakasaad sa ating saligang batas, hindi lang sa rules ng House, na ang sufficiency of form of substance dapat merong mga ultimate facts. At kung sinasabi nila na guilty ng graft and corruption si Inday Sara Duterte, dapat merong katotohanan na binanggit sa complaint mismo kung ano yung ginawa niyang illegal. Pero obviously, yung pagsusupina ng SALN ngayon ay fishing expedition dahil wala pa silang matibay na ebidensya ng graft and corruption laban kay VP Sara. Dito tayo sa naging pahayag po nitong nakalipas na linggo ni former Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, quote and quote, "We must unite and heal as a nation." Dapat tayong magkaisa at maghilom bilang isang bansa. Ano po ang masasabi niyo po dito, attorney, sa gitna po ngayon ng mga issue ng korupsyon, issue ng krisis sa ating bansa? Tama pong sinabi niya. I agree 100%. At para ang bansa ay maghilom, kinakailangan magbitiw na sa pwesto si President Marcos Jr. dahil napatunayan na niya na wala talaga siyang kakayahan mamuno. Siguro pag siya nagbitiw sa pwesto, mapapatawad pa siya ng taong bayan sa lahat ng kanyang kakulangan, lalong-lalo na ngayon, nang patindi ang pagsubok sa bayan dahil sa putukan dyan nga sa gitnang silangan. At tama po talaga si Martin Romualdez, no? Kinakailangan maghilom na, kaya ang suggestion ko sa kanya, sumuko na siya. At ibalik rin niya ang mga nakaw na yaman niya na alam naman natin ay umaabot na sa mga trilyones. No? So kung yung magkamag-anak na magpinsa na yan ay bibitiw sa pwesto, aaminin ang kanilang pagkakasala sa bayan dahil sila yung mga kurakot, siguro magsisimula na yung paghilom. Sabi nga dito ni Baguio City Mayor Benji Magalong, quote and quote, no, sa kanyang post, "Unbelievable, nakakadismaya. Naisip po ba ninyo, Kong Romualdez, na kaya tayo naghihirap ngayon ay dahil sa mga pinagagagawa ninyo? Naisip ba ninyo ang pagkakaisa nung nagpapakasarap kayo? Hindi ignorante ang mga Pilipino." Attorney. Well, I can only agree with Mayor Magalong, and there can be no healing without justice. So kinakailangan managot muna sila sa kanilang pandarambong, hindi lang sa pandarambong, sa kanilang kapalpakan at yung kanilang yung failure, no, pagkabigo na magbigay ng tunay na pagsisilbi sa bayan. Attorney, dito tayo sa magiging ganap ngayon sa Korte Suprema patungkol po sa kinikwestiyon
na 2024, 2025, 2026 na national budget po natin, no? Lalo na nais na ipadeklara ng ilan sa mga petitioner na unconstitutional itong mga nito dahil sa mga insertions, mga iba pang mga kontrobersya sa loob po na naturang national budget. Ano naman po ang basa nyo rito po, attorney? Masyado na bang huli? Kasi 2024 yung tinatalakay eh. Makakabawi pa ba ang taong bayan ukol dito? Ano pong basa nyo po rito? Well, gaya na nangyari sa kaso ko, baka lumabas ang issue of mootness dyan. Kasi gaya ng sinabi mo, 2024 pa yan, tapos na. Pwede pa bang maibalik ang wala na sa kaba ng taong bayan, no? So parang sa akin, kung ano magiging deklarasyon ng Korte Suprema, magagamit siguro yan para mapanagot, makulong ang mga responsable sa paglabag sa salig ng batas, sa pagbuo ng pagtaon ng budget. Pero siyempre, too late na hero kasi nga maibabalik pa ba yung mga pondo na yan, no? Tignan nyo nga ang nangyari dyan sa PhilHealth, no? Sabi nga ng Korte Suprema, dapat ibalik. Anong ginawa? Kinuha sa existing budget at hindi ibinawi yung mga pondo na ginamit para sa flood control na nakalaan sana para dun sa ating universal healthcare na ating sinulong sa 17th Congress, no? So nakakadismaya na medyo matagal talaga magdesisyon ang Korte Suprema na para tuloy nagiging too late na yung remedyo na sasabihin ng Korte Suprema pag nalabag ang ating saligang batas. Sa tingin ko naman, ang mga issues ay pwedeng madesisyonan ng mas maaga kesa sa panahon na ginugugol ng Korte Suprema na nakabinbin itong mga kaso na nakakaapekto talaga literally sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga mamamayan. Apo, attorney, wala pa bang mga hindi ba malinaw sa atin pong konstitusyon, wala bang mga previous din na mga desisyon ng Korte Suprema patungkol nga po dito sa tamang pagbabudget po na nag-uumpisa po sa legislative? Sapat-sapat na po yan. Una-una, hindi pwedeng magkaroon ng fill in the blanks sa appropriations law, no? Yan po talaga yung malaking paglabag, no, sa ating saligang batas. Pangalawa, nakasaad naman po dyan na edukasyon ang dapat pinakamataas na binibigyan ng pondo, no? Pero naging creative po sila sa definition kung anong edukasyon, pati at ang budget ng Philippine Military Academy ay kinonsidera nila na para sa edukasyon. Pangatlo po, yung mga gastusin na nakalaan para sa mga social programs na kasama na yung isinulong nating universal healthcare, no? Malinaw naman po nakasaad dyan yung mga pondo na nakalaan para sa universal healthcare dapat magamit lamang para pababain ang premiums at dagdagan ang benepisyo ng mga miyembro, no? Pero ginagamit po yung mga budget na yan para sa mga maanumalyang mga flood control projects. Sa akin po, wala namang bagong doktrina na kinakailangan na ma-pronounce ang ating Korte Suprema, except na lang siguro for the first time kasi nagkaroon ng fill-in-the-blanks na budget. At ito mga fill-in-the-blanks na items neto ay mga pondo na ibibigay, no, na bilang tulong sa mga magsasaka na ipro-procure din ng gobyerno. Can you imagine? Dahil ang procurement nga ay para sa mga benepisyong ibibigay sa mga magsasaka, nakapagtataka, no, bakit nga nangyari pa ito na fill in the blanks, no? Ano ba yan? Depende sa tongpats, tsaka nila i-fill in ang blanks kung magkano gagastusin nila para dyan sa mga pamimigay na yan, no? So sa akin talaga napakalaking skandalo itong nangyari sa 2025 budget, lalong-lalo na, no? Pero yun nga po, no? Matagal na ito nakabinbin sa hukuman, natapos na naman ang 2026 budget. Ang tanong kung mapapabalik pa ba ng Korte Suprema yung mga nagastos ng mga pondo. Pero doon sa kaso ng PhilHealth, malinaw hindi na ibalik ang pondo. Taong bayan pa rin ang nagbalik ng pondo at nawala ng parambula yung orihinal na mga halaga na nakalaan para sa kalusugan. Attorney, 4 na taon na po ang kasalukuyang administrasyon. Sa isang panayam, nabanggit po ni President Bongbong Marcos Jr. na siya po yung nababahala na baka yung papalit sa kanya ay mabura yung kanyang legasiya. Ano po masasabi niyo po rito, Attorney? Ang masasabi ko lang, sana nga mabura lahat ng kanyang legasiya kasi ang legasiya nila ay puro kapalpakan. Pinakamataas ang pagkagutom sa kanyang administrasyon.
Pinakamababa ang presyo ng piso sa kanyang administrasyon. Pinakamataas ang presyo ng mga bilihin sa kanyang administrasyon. At syempre, bukod pa dun sa nangyari noong 1970s, pinakamalala ngayon ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. At yung mga presyo naman ng petrolyo ay mataas na bago pa nagputukan. At saka syempre, isa pa sa legacy niya, number 1 ang Pilipinas pagdating sa pinakamabilis na pagtaas ng putukan mula nang nagkaroon ng putukan sa gitnang silangan, patunay na may problema talaga ang gobyernong ito. Mukhang pinapaboran pa ang mga nagbebenta ng mga petroleum products kesa bantayan ang kapakanan ng mga mamamayan. Attorney, marami ding nakapansin nitong Holy Week